Mapagpalang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa channel na ito. At sa iyo po, Kuya Chris. May gusto lang po akong ibahaging kwento sa inyong programa na hango sa tunay kong karanasan. Kasama ang barkada. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sander. Isang binatilyong mahilig sa pakikipagsapalaran kasama ang aking mga pinsang sina Jack at Henry. Namumuhay kami sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Antique. Napapalibutan ito ng mga bundok at kagubatan na sagana sa likas na yaman. Dahil sa aming hilig sa pagsisiyasat at pakikipagsapalaran, madalas kaming magtungo sa mga liblib na lugar upang mag-explore. At dahil narito kami sa bayang ito, hindi maiiwasan na maraming kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang na umano'y naninirahan sa mga kagubatang ito. Subalit bilang mga binata, hindi namin masyadong pinapaniwalaan ang mga kwentong yon. Isang umaga, dumating ang aking mga pinsan sa aming bahay. May exciting na balita sila para sa akin. Uy Sander, narinig namin na may bagong kagubatan na natuklasan hindi kalayuan dito sa ating bayan. Gusto namin puntahan at galugadin yon. Wika ni Jack na mukhang na-e-excite na. Oo nga Sander, sabi daw doon, maraming walang katulad na halaman at hayop. Sabi nga ng iba, doon daw nakatira ang tribo ng mga katutubo. Exciting di ba? Dagdag ni Henry. Kaagad kong naisip na ito ang pagkakataon para sa isa na namang pakikipagsapalaran. Sige ba? Kailan tayo alis? Masayang tanong ko sa kanila. Ngayong umaga na, kung pwede. May nakausap kasi kami kahapon na magdadala sa atin doon. Papunta na siya rito maya-maya. Kaya bilisan mo nang maghanda ah. Tugon sa akin ni Jack. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad akong nagbihis at naghanda ng aking mga dadalhin. Ang tibay talaga ng aming samahan ng mga pinsan ko pagdating sa mga ganitong bagay. Laging excited ang bawat isa sa aming tatlo tuwing may namumungkahing adventure. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating na ang sinasabi nilang magdadala sa amin papunta sa bagong natuklasang kagubatan. Si Manong Diyos ang nakausap ng mga pinsan ko. Siya ay matandang lalaking kapitbahay namin na kilala bilang magaling na tour guide sa aming lugar. Ayos na ba kayong tatlo? Halina at nakaabang na ang sasakyan natin doon sa waydaan. Anyaya sa amin ni Manong Diyos. Tumango kaming tatlo bilang sagot. Sabik na kaming makarating sa pupuntahan para makapagsimula na ng bagong adventure. Humakbang na kami palabas ng bahay, handa nang harapin ang anumang hamon ng aming bibisitahing lugar. Pagkasakay namin sa sasakyan, muling nag-usap-usap kami tungkol sa lugar na aming pupuntahan. Ayon kay Manong Diyos, matatagpuan ito sa kabilang bayan at kailangan pa naming magbiyahe ng halos 1 oras upang marating ang lugar. Habang naglalakbay, sa wakas ay nakarating na rin kami sa bayan kung saan matatagpuan ang bagong natuklasang kagubatan. Napag-alaman naming ang kagubatang ito ay bahagi ng isang protektadong rehiyon ng gobyerno. Marahil ito ang dahilan kung bakit ngayon pa lang ito natuklasan ng mga tao. Agad naman kaming naghanap ng mapaparadahan. Nagpasya kaming kumuha muna ng reserbasyon para sa aming pagtutuluyan mamayang gabi. Ayaw pa kasing umuwi ni Manong Diyos dahil pakiramdam niya, delikado kung sa gabi pa siya magmamaneho pa uwi. Sumang-ayon naman kami sa kanyang desisyon. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa isang maliit na karinderya para magpalakas ng sikmura. Habang kumakain, nakipag-usap ulit kami kay Manong Diyos tungkol sa kagubatang pupuntahan namin. Sa totoo lang mga bata, may mga kwento akong naririnig tungkol dyan sa kagubatang yon. Kaya ingat-ingat tayo.
Babala ni Manong. Ano pong mga kwento yun, Manong? Tanong kaagad ni Henry. Sabi kasi ng iba, may mga misteryosong bagay na nangyayari dyan, lalo na tuwing gabi. Meron daw mga nakakarinig na mga malalakas na hiyawan na para bang mga hayop, pero may kasamang boses ng tao. Tila nanginginig na sagot ni Manong Diyos. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ko ang maliit na pagkabahala sa mga pinagsasabi ni Manong Diyos. Ngunit dahil ayaw kong mawala ang excitement ng aking mga pinsan, sinubukan ko itong itago. Tsaka, naririnig ko rin na may mga taong pumasok dyan, pero hindi na nakabalik. Kaya ingatan talaga natin ng mga sarili natin, Dagdag pa niya. Napatingin ako sa aking mga pinsan at kitang-kita ko sa kanilang mga mata na medyo kinabahan na sila. Pero kaagad din nilang binago ang kanilang reaksyon. Hayaan mo, Manong. Mag-iingat kami. At saka kasama ka naman namin Kaya panatag kami sa experience mo. Wika ni Jack habang nakangiti. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ng pinsan ko. Totoo naman. Medyo natakot nga lang ako sa sinabi ni Manong Diyos, pero kumpiyansa naman ako sa kakayahan niya bilang tour guide na mag-iingat sa amin. Sinubukan ko na lang hindi isipin ng mga kwentong yon dahil baka mawala ang aking sigla. Pagkatapos naming kumain, dumiretso na kami sa sasakyan at pumunta sa aming nireserbahang hotel. Doon muna kami maghahanda bago pumunta sa kagubatan. Nang makarating sa hotel, dali-dali kaming umakyat sa kwarto. Agad naming nilatag ang mga dala naming gamit at binuo ang aming mga plano para sa adventure kinabukasan. Saglit kaming nagplano kasama si Manong Diyos kung paano namin aarukin ang lugar ng hindi nawawala sa daan. Inabisuhan kami ni Manong Diyos na huwag kaming lalayo ng maigi at lagi kaming magkakasama dapat. Taos-puso naming sinunod ang kanyang payo. Matapos ang ilang sandali, napagdesisyonan naming humiga muna sandali. Kailangan naming magpahinga ng maigi bago ang adventure bukas. Inabutan na rin kami ng gabi kaya naghanda na kaming matulog. Habang nakahiga na ako sa higaan, naiisip ko ang mga sinabi ni Manong Diyos kanina. Ramdam ko ang maliit na takot at nerbiyos sa aking dibdib. Subalit agad kong tinanggal sa aking isipan. Wala namang dapat ipangamba. Kasama ko naman ang aking mga pinsan at kaibigan kong si Manong Diyos. Binaliwala ko na lang ang lahat ng mga agam-agam at pilit na ipinipilit sa aking sarili na makatulog. Kinabukasan, isang napakasayang pakikipagsapalaran ang aming haharapin. At gaya ng karaniwan, tiwala akong magkakasama kaming malalampasan ang anumang hamon na pagdadaanan namin sa lugar na yon. Sa oras na ipinikit ko na ang aking mga mata, unti-unting dumapo ang antok hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Kinabukasan, maaga pa lang nagising na ako. Masigla akong tumayo at ginising din ang aking mga pinsan. Halatang excited na din sila sa adventure na aming haharapin ngayon. Makalipas ng ilang sandali, nakarating na rin si Manong Diyos sa aming silid. Kaagad siyang naghanda ng aming almusal bago kami umalis. Habang kumakain, muling pinag-usapan namin kung paano ang takbo ng aming araw para sa adventure. O siya mga bata, handa na ba kayo? Tandaan nyo huwag masyadong lalayo ng mag-isa. Lagi kayong magkakasama. Paalala sa amin ni Manong Diyos. Opo, Manong. Sabay-sabay na sagot namin. Matapos kaming kumain,
ay agad kaming lumabas ng hotel at sumakay sa sasakyan ni Manong Diyos. Mga ilang minuto pagkatapos ay nakarating na rin kami sa baybayin malapit sa kagubatan. Doon na kami mag-o-offroad gamit ang sasakyan patungo sa loob ng kagubatan. Habang papasok sa lugar, napansin ko ang kakaibang aura ng kagubatan. Ang mga puno rito ay napakatayog na para bang mga gusali. Ang mga dahon nito ay napakalalim ang luntian na animoy humihiwalay sa puting ulap sa langit. At ang paligid nito ay banayad na sinasarhan ng hamog na para bang misteryosang kurtina. Ang ganda pala rito, Manong ah. Wika ko habang tinitingnan ang paligid. Oo nga, Sander. Grabe. Para talagang nasa ibang mundo tayo. Sagot ni Henry, nagulat din sa nakikita. Patuloy lang kaming dumadaan sa makipot na daang lupa. Pinagmamasdan ng magagandang tanawin. Makalipas ang ilang sandali, biglang huminto si Manong Diyos. Ito na mga bata. Mag-iwan muna tayo ng sasakyan dito ha. Maglakad na lang tayo papasok para mas madaling galugaran ng lugar. Ani Manong Diyos. Pumayag naman kami at agad na bumaba sa sasakyan. Iniwan muna namin ito sa isang ligtas na lugar at nagpatuloy ng paglalakad. Habang papasok, patuloy pa rin ang aming pagmamasid sa paligid. Matapos ang ilang minuto, narating na namin ang pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Doon mas lalong kita ang ganda at angking yaman nito. Maraming iba't ibang uri ng halaman at bulaklak ang nakatanim. Mayroon ding mga bungang hindi pamilyar sa aming mga mata. Grabe kuya, ang gaganda pala talaga ng mga bulaklak dito. Tingnan mo yung kulay nila oh, kaiba sa normal. Wika ni Henry. Oo nga Henry, para silang may kakaibang magic oh. Sagot ko habang hawak ang isang namumula-mulang bulaklak. Samantala, abala naman si Jack sa pagkuha ng mga larawan. Talagang interesado siyang idokumento ang bawat sulok ng kagubatang ito. Bigla akong napalingon nang marinig ko siyang bumulalas. Kuya Henry, Sander, halik kayo rito. Tingnan niyo nakita ko. Dali-daling lumapit kami sa kanya at saka namin napagtantong bakit ito nagulat. Sa harapan namin ay isang napakalaking ahas. Siguro'y aabot ng 2 metro ang haba nito. Nakatitig ito sa amin, ngunit nananatiling tahimik. Ang laki pala ng mga ahas dito no, pero mukhang payapa naman. Komento ko. Oo nga eh, kunan ko nga ng maraming larawan. Sagot ni Jack, sabay abala ulit sa kanyang kamera. Samantala ako naman, patuloy lang akong nagmamasid sa paligid habang hinihintay si Jack. Bigla akong napatigil nang mapansin ko ang isang kakaibang bagay. Sa malayo, tila may nakikita akong anino ng tao. Subalit nang lingunin ko ulit, bigla na lang itong nawala. Napailing na lang ako. Marahil ay guni-guni ko lang yon o epekto ng masukal na tanawin. Ibinaliwala ko na lamang yon at muling tumuon sa aking mga pinsan. Habang nag-aayos si Jack ng kanyang kamera, bigla kaming nagulat nang may marinig na boses sa aming likuran. Ano ang ginagawa niyo rito? Sabi ng isang malalim na tinig. Agad kaming napalingon at nakita ang 2 lalaking nakatayo at tinititigan kami. Mukha silang mga katutubo sa suot nilang damit at sa kanilang itsura. Kasi po... Medyo kinabahan kong sagot. Pero agad akong sinikapan ni Jack. Magandang umaga po. Mga turista po kami rito.
Gusto lang po namin galugarin yung lugar nyo. Pwede po ba? Masuyong tanong ng aking pinsan. Tumingin-tingin sandali ang mga lalaki. Pagkatapos ay ngumiti sila. Oo naman. Welcome kayo dito sa amin. Gusto nyo bang samahan namin kayo? Napatingin ulit ako kay Jack at nagkatinginan kami sandali. Bagamat medyo nahihiya, pumayag na rin kami sa alok nilang samahan kami. Baka makatulong din sila sa amin kung sakali mang maligaw kami rito. Habang naglalakad, pinaunlakan nila kami ng kwentuhan. Sinabi nilang ang tribo nila ang siyang naninirahan sa kagubatang ito noon pang panahon ng kanilang mga ninuno. Ipinagmamalaki nila ang kagubatan dahil ito ang nagbibigay buhay sa kanilang lahat. Kaya naman pala walang ibang nakakaalam dito. Kayo lang talaga ang tribo na naninirahan sa lugar na to. Komento ni Henry. Oo, ganun na nga. Iilan lamang ang nakakaalam ng tungkol sa amin. Sagot ng isang lalaki. Patuloy lang kami naglalakad hanggang sa biglang huminto ang dalawang lalaki. Nandito na tayo. Ito na ang aming tirahan. Tumingin kami sa paligid at namangha sa nakita. Isang malawak na lupain na puno ng mga kubo. Maraming katutubo ang nagsisilbi sa iba't ibang gawain. Ang iba ay nagluluto. Ang iba naman ay nag-aalaga ng mga hayop. Para silang isang maliit na bayan sa gitna ng kagubatan. Kaya hindi nyo talaga alam ang daan papunta rito. Dahil nakatago talaga ang lugar namin. Para protektahan ang aming tribo laban sa mga dayuhan. Paliwanag ng isa pang lalaki. Habang naglalakad, napansin kong nakatingin sa amin ang iba nilang mga kasamahan. Tinititigan kami na parabang hindi sila sanay sa mga estranghero. Medyo nainis ako pero sinubukan kong unawain sila. Bagamat medyo nakakailang ang tingin nila, pinilit kong ngumiti bilang respeto. Huwag kayong mag-alala sa kanila. Hindi lang sila sanay sa mga panauhing tulad nyo. Pero welcome kayo rito. Anang unang lalaking nakausap namin. Pagdating namin sa gitna ng kanilang pamayanan, inanyayahan nila kaming kumain. Sa totoo lang, medyo nauuhaw at nagugutom na rin kami, kaya pumayag kami kaagad. Umupo kami sa isang hapagkainan at nilapag nila ang iba't ibang pagkain. Kain lang kayo dyan ng kain ha. Alam kong pagod kayo sa biyahe papunta rito. Alok sa amin ng isa. Ngumiti kami bilang pasasalamat at nagsimula ng kumain. Habang ginagawa yon, patuloy lang kaming nilalapitan at tinititigan ng ibang kasapi ng kanilang tribo. Muli kong pinilit na hindi masamain ang kanilang curiosity. Masaya naman kami nilang pinagsisilbihan kaya hindi ko na pinansin pa. Maya-maya pa, naramdaman ko ang panginginig ng aking tiyan. Parang may gumagalaw sa loob nito. Nahilo rin ako bigla at nanlalamig ang aking mga kamay. Napatingin ako sa aking mga pinsan at mukhang nararamdaman din nila ang aking dinaranas. Manong, masama ang pakiramdam ko. Nanginginig kong bulong kay Manong bago tuluyang mawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawala ng malay. Pero nang dahan-dahang magising ang aking mga mata, nagulat ako nang makitang nasa loob na pala kami ng isang kulungan na gawa sa kahoy. Napatingin ako sa paligid at nakitang tulog pa rin ang aking mga pinsan. Agad ko silang ginising, pero mukhang mahina pa rin sila at nahihirapang kumilos. Jack, Henry, gising na. May problema tayo.
Pilit kong paalalang lubog sa takot. Aray ko, ang ulo ko kuya. Anong nangyari sa atin? Tanong ni Henry. Ewan ko rin, pero mukhang dinurog yata tayo ng mga tribo kanina. Sagot ko. Habang nag-uusap kami, bigla kong naalala ang huling pangyayari bago ako nawala ng malay. Alam ko agad na may mali sa pagkain na inihanda sa amin. Siguro nilagyan nyo ng droga o anumang bagay na nakapagpapaantok at nakapagpahina sa amin. Samantala, patuloy akong nag-iisip ng paraan kung paano kami makakalabas. Tumingin ulit ako sa labas ng rehas at nakita ko ang ilang kasapi ng tribong yon. Masaya silang nagkukwentuhan habang hawak ang mga sandata. Maya-maya'y dumating ang dalawa sa kanila malapit sa aming kinaroroonan. Dahil doon, nagkunwari akong tulog pa rin. Sa ginawa kong yon, narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Sigurado akong masayang-masaya ang ating pinuno. 3 bagong alay na naman para sa kanya. Wika ng isa. Oo nga. At sa wakas ay muli na namang makakatikim tayo ng sariwang laman mula sa mga dayuhan. Sagot naman ng isa. Doon ko lamang napagtanto ang tunay nilang pagkatao. Sila pala ay isang tribo ng mga aswang. At ang inihandang pagkain kanina ang dahilan kung bakit kami nahilo at nawala ng malay. Plano pala nila kaming gawing pagkain. Nang makaalis na ang dalawa, agad kong pilit na ginising ang aking mga pinsan dahil muli silang nakatulog. Nang makabangon sila, ikinuwento ko kaagad ang tungkol doon sa mga aswang. Mga aswang? Gulat na tanong ni Henry. Oo, gisingin na natin si Manong. Kailangan nating makawala rito bago tayo ang maging hapunan nila. Sagot ko. Gumising naman si Manong Diyos pagkatapos. Nang maintindihan niya ang sitwasyon, ay agad siyang naghanap ng paraan para makalabas kami. Sinubukan niyang sipain ang pinto ng rehas pero mukhang matibay ito. Habang abala kami sa paghahanap ng paraan para makatakas, biglang narinig ulit namin ng mga hiyawan mula sa labas. Tumingin kami doon at nangilabot sa takot. Isang napakalaking asong may bahagyang anyong tao ang nakatayo sa gitna. Sa kanyang magkabilang gilid ay maraming iba pang mga asong galit na galit ang itsura. Sila yata ang pinuno ng mga aswang kasama ng kanyang mga alagad. Nako, mga bata, kailangan na talaga nating makaalis dito. Darating na sila para tuyuin tayo. Natatarantang sabi ni Manong. Samantala patuloy lang kaming naghahanap ng paraan para makalabas ng rehas. Nanginginig na ang aming katawan sa takot habang ang mga sigawan ay lalong lumalakas. Maya-maya pa'y nakarinig ulit kami ng isa pang boses. Ngunit ito ay nagmumula sa labas ng rehas, sa kabilang dako kung saan kami nakakulong. Shh! Nandito ako para tulungan kayo. Manatili kayong mahinahon. Pulong nito. Nang marinig namin ang boses mula sa labas ng aming rehas, agad kaming napalingon doon. Sa dilim, nakita naming may isang lalaking nakatago na may dalang pamukpok. Sino po kayo? Tanong kaagad namin. Ako si Mang Pedro, taga rito. Nakarating sa akin ng balita na may mga bihag dito, kaya pinuntahan ko kayo. Sagot nito. Salamat po Mang Pedro, pero paano niyo po kami matutulungan? Ang mga aswang po ang bantay namin dito. Sabi ko. Hayaan niyo, may paraan tayo riyan. Sagot ni Mang Pedro.
Nagsimula siyang durugin ang isang bahagi ng aming kulungan gamit ang kanyang pamukpok. Dahil busy ang mga aswang sa kabilang dako, hindi agad nila napansin ang ingay. Patuloy lang kaming nagmamadaling gumawa ng butas hanggang tuluyan itong mabuksan. Isa-isa kaming lumabas sa butas at nakahinga ng maluwag ng makalaya. Ngunit alam naming hindi pa tapos ang aming problema. Kailangan pa rin naming makalabas ng hindi napapansin ng mga aswang. Hinawakan ni Mang Pedro ang aming mga braso at dinala kami sa likod ng mga kubo. Doon kami nagtago sandali habang tinitignan kong walang aswang sa paligid. Halina kayo, habang busy sila sa kabilang dako. Mag-ingat tayong tumakbo palabas. Bulong ni Mang Pedro. Tahimik kaming lumabas sa aming taguan at nagsimulang maglakad papalayo. Sa tuwing may naririnig kaming hiyawan mula sa malayo, ay napipilitang magtago ulit kami. Mabuti na lang at madilim na, kaya hindi agad nila napapansin ang aming paggalaw. Matapos ang ilang minuto na pagtatago at takbo, nakalabas na rin kami sa kanilang baryo. Patuloy lang kaming tumatakbo hanggang marating namin ang daan kung saan iniwan namin ang sasakyan. Buti na lang at nandoon pa ito, kaya agad kaming sumakay. Salamat talaga, Mang Pedro, kung hindi dahil sa iyo eh. Wika ko. Walang anuman mga bata. Mag-ingat na lang kayo palagi. Sagot naman ni Mang Pedro. Mabilis na umalis si Manong Diyos sa lugar na yon. Patuloy kaming nanginginig habang papalayo. Maya-maya ay nakahinga na rin kami ng maluwag ng tuluyan ng makalabas sa kagubatan. Kahit nakaligtas na kami, hindi pa rin mawala sa aming isipan ang nangyaring karanasan. Muntik na ngang maging pagkain nila kami kung hindi dahil kay Mang Pedro. Sa nangyari, napatunayan na ang mga kwentong naririnig namin tungkol sa mga kagubatang ito ay totoo nga. Makalipas ang ilang sandali, nakauwi na rin kami sa hotel kung saan kami nakatira. Agad kaming nagpahinga at pinuna ang aming mga sugat at paso. Buti na lang at walang malubhang nangyari sa amin. Habang nakahiga, hindi mapakali ang aking isipan. Patuloy kong binabalikan ng mga pangyayari kanina. Kung paanong niligaw lang kami ng mga taong yon para mahuli at gawing pagkain. Napakaswerteng nakaligtas kami sa kanila. Naisip ko rin na kung hindi lang kami umasa sa mga taong yon, hindi sana kami nalagay sa peligro. Sana'y hindi na lang kami pumayag na samahan nila. Napabuntong hininga na lang ako. Ang mahalagang natutunan ko ay huwag agad magtiwala sa mga taong kakikilala mo pa lang. Maya-maya ay nagising na rin ang aking mga pinsan. Sa wakas ay nakahinga na rin kami ng maluwag at kamuntik na ngang hindi na kami nakalabas doon. Napakalaking utang na loob namin kay Mang Pedro dahil kung hindi sa kanya, tiyak na pagkain na kami ng mga hayop na yun ngayon. Salamat talaga at nakaligtas tayo doon. Pero grabe yung nangyari ah. Hindi ako makapaniwala na mayroon pala talagang ganong klaseng hayop na tao. Wika ni Henry. Oo nga eh. Akala ko sa pelikula lang nangyayari yon. Hindi ko akalain na sa tunay na buhay ay mayroon din palang ganon. Sagot naman ni Jack. Kaya nga eh. Buti na lang talaga dumating si Mang Pedro para tulungan tayo. Kung hindi baka naging pagkain na nga tayo ng mga yun eh. Dugtong ko pa. So nangyari sa amin ng araw na yon, talagang hindi na kami makakalimot. Ito ang pinakadelikadong pagsubok na aming naranasan bilang magkakaibigan at magpipinsan. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang aming pagkakaibigan bilang magpipinsan at pangako sa isa't isa na magkakasama kaming haharap sa anumang hamon. Kinabukasan, nagpaalam na kami kay Mang Pedro
at sa iba pang tumulong makalabas kami doon sa baryo ng mga aswang. Nagpasalamat kami ng lubusan sa kanilang tulong at handang ibalita ang nangyari para maiwasan din ang iba. Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa aming bayan. Mangiyak-ngiyak pa rin si Manong Diyos habang nagmamaneho. Makalipas ang ilang oras ay nakauwi na rin kami. Sa wakas ay ligtas na kaming nakabalik matapos ang napakahabang pakikipagsapalaran. Pagka-uwi namin, dumiretso agad kami sa aming mga pamilya. Niyakap nila kami ng mahigpit. Nag-aalala dahil ilang araw din kaming nawala. Ikinuwento namin ang lahat ng nangyari, pati na ang sobrang panganib na aming naranasan. Nang maintindihan nila, labis silang nagpasalamat dahil buhay pa rin kami. Kahit papaano ay nakaligtas ang buong barkada. Kahit na kaming tatlong magkakaibigan, mas lalong humigpit ang aming pagkakaibigan bilang magpipinsan matapos ang napakahabang pakikipagsapalaran. Sa huli, marami kaming natutunan mula sa naging karanasan na yon. Una, huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong kakikilala mo pa lang. Importante ring maging maingat sa mga estranghirong lugar. At higit sa lahat, manatiling magkakasama sa anumang pagsubok na dumating. Sa gabay ng samahan at pagtutulungan, kakayanin nating lampasan ang anumang hamon sa buhay. Yan ang napatunayan namin ng aking mga pinsan. Matapos ang ilang linggo, tuluyan na kaming nakabalik sa dati naming gawi. Subalit hindi na kami makakalimot sa aming naging paglalakbay sa kagubatan ng mga halimaw. Ito ang pinakamatinding pakikipagsapalaran na aming napagdaanan. At sa kabila ng lahat ng pangyayari, natutunan pa rin namin ang maging mas mabuting magkakaibigan. Hanggang dito na lang po, Kuya Chris. Marami pong salamat sa pagbasa nito. Hanggang sa muli, ang inyong kaistorya, Sander. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.